Mga kababayan, kamusta po? Siga Manong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Ridon. Mga kababayan, maingay na maingay po sa issue po ng maleta. At meron naman po siyang ipinagmamalaki na yung kanyang maleta. Meron naman daw po siyang maleta. Kaya lang iba daw ang laman. Pero markado ka na eh. May history ka na. Sa panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte, may history ka na. At may history ka rin kay General Parlarde. Hindi po ba? Dahil itong si Ridon ay may history din. Nakagrupo daw po ito di umano ng CPP, mga kababayan. Kaya nagmamalinis po si Ridon. Painggan po natin ang katwiran ni Ridon, ang laman daw ng kanyang maleta para daw tapusin na lahat ang kahibangan at kasinungalingan ng mga ex-marine, mga kababayan. Umpisahan po natin ang katwiran ni Ridon. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik ho tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Nakita nyo po mga tambay, nakita nyo po ugali. Ganyan po kasi pagka po lumalabas ang katotohanan at sila na po ang pinupukol ng katotohanan. Hindi po ba? Pasisinungalingan at kung ano-ano po ang gagawing mga dahilan. At syempre nagpakita pa ng maleta, ha? Maleta. At sino po pinatutukuyan ng laman ng maleta? Meron daw pong mangga at yung piluka. Kanino po nila itinutugma yung piluka sa yung mangga? Hindi po ba? Grabe, no? Lalabas ang katotohanan, Ridon. Ridon, mga Marines yan. At balikan po natin, mga kababayan, ang Marines na walang BMW. Walang BMW ang Marines, mga kababayan. Ito po, balik tanaw po natin ulit yung maleta niya. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir. Eh. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Eh. Terry Ridon, yung congressman. Yan ha, Ridon. Sa President Tower. Alam na alam ng Marines kung saan nilagay yung maleta at kanino binigay. Sasakyan mo, BMW. At ikaw pa mismo, pumick up. Ikaw pa mismo. Wala kang bodyguard. Ibang klase ka rin doon. Ngayon, dinadivert po ang issue. At syempre po, pinasisinungalingan. Syempre naman, meron po bang grupo ng CPP? At syempre po, mga kababayan, meron po bang sinungaling? Meron po bang magnanakaw nang nagsabi ng katotohanan? Sige nga. Ito pa po ang history ni Ridon. Mga history ni Ridon, ito pa isa, mga kababayan. Kung gaano po siya katindi at kalinis. Ang makonfirm natin.
Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners ng ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given a topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing. No? Nakita niyo po ang history ni Ridon pagdating po sa pera at paggamit ng pera ng taong bayan. Komisyon ka ng urban poor, pero para ka namang hindi naghihirap. Grabe. Katatalaga mo lang. Hindi bababa na sa 7 beses ang mga trip mo, mga biyahe mo. Unbelievable. Pera ng taong bayan. Nakita niyo po, pagdating po sa pera. Pagdating po sa pera, mga kababayan, mukha po yatang napakahirap pagkatiwalaan ng isang Terry Ridon di umano. Mukha po yatang, mga kababayan, mahina ang kanyang pangontrol pagdating sa pera. Hindi kaya? Kaya po dito sa maleta, pakita mo na isang maleta, na deliveran niya ng maleta, itong si Terry Ridon. Sa tingin nyo, tatanggihan ni Terry Ridon? Kauupo pa lang nga niya eh. Hindi pa siya nagtatagal doon sa komisyon na binigay sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Isang damukal na ang paggasto sa pera ng taong bayan. Biyahe rito, biyahe doon. Siyempre, pag bumiyahe yan, may mga daladalang mga pera yan. Pera. Galing sa buwis natin. Ngayon, saan po ba galing yung pera na binigay sa kanya ng Marines? Hindi po ba galing din sa buwis natin? At huwag ka mag-alala, Ridon. Lalabas ang katotohanan. Maleta pa lang yan. Nagtatawa na kayo. Nakita niyo po yung mga kasamahan ni Terry Ridon, tawa ng tawa. Masayang masaya. Nung inilabas ni Ridon yung kanyang maleta na meron laman-laman na piluka at mangga. Yun ay pinatatamaan niya doon kay Senadora Amy at kay Senador Marcoleta. Ridon, maleta pa lang yan. Hindi pa naiimbestigahan at hindi pa nagsasalita ang issue at napakarami nyo pang issue. Saan po? Sa flood control, mga insertion, mga allocables nyo. Hindi pa naiimbestigahan at hindi pa lumalabas ang mga Cabral files. Hindi pa. Wala pa sa investigasyon sa pangunguna po ni Senadora Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Marines pa lang yan. Putak ka ng putak. Guilty ka na ba? Panay na sangga mo, panay na salag mo. Napakaingay mo na, maleta pa lang. Wala pa yung issue ng bawat representative, bawat congressman, bawat party list katulad ng ikaw, ang party list mo. Yung ako, Bicol, yata ang party list niyan. Hindi pa natatalakay yan sa investigasyon at hindi pa nakikita
at hindi pa nabubunyag ang mga nahawakan yung mga insertion, mga allocables sa inyo pong mga opisina. Ang inyong mga budget, wala pa. Kasi papunta na dun yan. Yung pera na hinahanap sa flood control na bilyon, trilyon pag sinuma mo dahil halos lahat ay nagkaroon na spread ang pera ng taong bayan sa flood control. Lumawak ang korupsyon. Redon, napakaraming congressman, hindi ba, ang nagkamal ng isang damukal na insertion. Bilyon. At pati ang iyong party list na sinasabi mong party list mo ay may issue din ng flood control sa Bicol. Hindi ba, Redon? Maleta pa lang yan. Isang damukal, bilyon ang nahawakan ng bawat congressman sa kanilang mga distrito. At isa pa, hindi pa nabubuksan ang bawat budget ng isang congressman. Hindi pa. Wala pa. At saan napupunta ang pondo nyo? Bawat isang congressman at bawat isang representative ng party list. Saan napupunta ang taon-taong budget nyo? Pwera pa ron sa mga hinihingi nyo na programa, na project. Saan napupunta yan? Mauungkat yan at lalabas ang baho nyo. Lalong-lalo na pagka ang presidente ay isang Duterte. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lumabas ang baho mo. Paano pa kung si Inday Sara magiging presidente? Hindi ba lahat lalabas na naman ang baho mo? At ito'y sigurado, pag napatunayan lahat ang anomalya mo, bagansya ka sa kulungan. Hindi kaya? Redon, at ang napakarami mong kasamahan? Kasi may audit lahat yan. At hindi naman papayag ang mga Pilipino, lalong-lalo sa dami namin na natuklasan sa ginagawa po sa House of Representatives na binubuhos po ang biyaya, ang pera ng taong bayan, ang biyaya ay nasa kanila lang. Saan ka ba naman nakakita? Ang mga bonuses nila, ang kanilang mga MOOE na wala po malang liquidation by certification lang kailangan nila. Wala na pong mga resibo yan. Wala na pong audit. Napakalalaki po ang kanila pong mga allowance, bonuses. Mga kababayan, ganyan po katindi ang mga taong ito. Ngayon ay nagmamalinis. At yung mismo na sundalo na Marines, ex-Marine, ex-sundalo natin, ito po'y nagamit lang nila. Ginamit lang po nila itong mga tauhan, security, bodyguard, utusan, taga-deliver na mga nakaw. Pero ito po'y sinisiraan po nila ngayon ang kredibilidad. Pero yung malaking pakinabang ay nasa kanila, naisakay pa sa BMW. Lahat ng napakalaking pakinabang na galing sa nakaw, nasa kanila. Pero ang sisi na handito sa walang maleta. Sinisisi nila yung mga walang maleta na natanggap. Kaya po sa panahon po natin ngayon, kung sino po ang mga magnanakaw, mga kababayan, kung sino po ang mga magnanakaw, siya pa pong matatapang at siya pa po ang nagkakaso. Matindi na po sa ating bansa. Kung sino pa ang mga magnanakaw, siya pang nagahari. Siya pa nagahari at siya pa pinoprotektahan ng Estado. At siya pa ang pinoprotektahan at sila pa ang pinoprotektahan. Yata di umano na mga men in uniform. Mga kababayan, ganyan na po kasama at katalamak ang gobyerno po natin, lalong-lalo po ng binagoongang Pilipinas. Sindikato di umano. Ginawa pong sindikato ang ating gobyerno. Hindi po ba? Halos lahat po ngayon ay may issue ng korap. Magmula sa taas hanggang baba, hanggang barangay, hanggang SK, hindi nawawala ng issue ng korupsyon. Dahil nga po mga kababayan, ang involved mismo na sinasabi, hindi lang po ng mga Marines, hindi lang po ni Saldico, numero ang nagsasabi. Numero na nawawalan po at hindi po malaman
kung saan po nila dinala. Natuklasan lang po natin dito po kay Saldico at sa kanyang mga tauhan kung saan nila pinagdadala. Deliver dito, deliver doon. Napakaraming nakinabang hanggang Ilocos Norte nadala, hanggang sa mga townhouse, malalaking bahay, hindi po ba? Sa mga opisina, dinideliver ang pera at buwis ng taong bayan. Grabe kawalang niya ang mga taong ito. Kaya nga po, hindi kayang lutasin, hindi kailanman mapapanagot at kayang lutasin ng gobyerno ngayon ang malawakang korupsyon kung sila mismo ang involved. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakahusay na si Ridon. Inaamin niya, at least inamin niya na meron siyang maleta. Hindi po ba? Kaya nga lang, nangangantsaw pa at pilit dinadala ang issue sa Vice President. Kay Vice President pa rin, mga kababayan, unbelievable. May panahon din para sa inyo. Lalabas din ang mga karma. Ang karma nyo, bawat isa. Ngayon, nakukuha nyo pang tumawa at napakasaya nyo. Darating din ang pagbagsak. Ang lahat ay babagsak. Ang lahat ay may katapusan. Hindi ba, Ridon? Yan ang iniintay ng taong bayan para sa iyo. Magsaya ka na. Excuse me po. Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po at shoutout po sa inyong lahat. Excuse me po. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga tambay at ingat-ingat po kayo sa inyong po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At tayo naman po mga kababayan ay magtiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Kailangan po natin magtiis at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na ang mga taong ito, mga kababayan, ay hindi na po magpatuloy at may katapusan at matapos na po ang kanilang mga ginagawang kasamaan. Sana po hindi na po pagtagalin ng ating pong may kapal ang mga taong ito. Muli po, paalam, bye-bye.